Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti, mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Alright, isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Muli, welcome po dito po sa Impormasyong Pangkalusugan, our very whole health program ng CBBC CSI. Maraming salamat po sa lahat po na nakakasubaybay sa atin ngayon. Welcome po muli dito po sa ating programa at muli nagbabalik ang Impormasyong Pangkalusugan ngayong umaga pong ito. No? I hope na kayo po'y handa na upang matuto ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na sa kalusugan, mga kapatid. No? Again, maraming salamat at hindi ko napapatagalin pati. Welcome po na po ang aking pinakamagandang host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello po ba? Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. At ang saya ko. Salamat sa Panginoon dahil nandito na naman po tayo. Week Starter Show. At siyempre, maraming salamat dahil maayos ang pakiramdam ng Lola. At siyempre, gusto ko na agad batiin ang aking apo. Uy, sino yan? Oo, si Sophia Harmony. Ano yan? A.K.A. Ping Ping. Happy birthday Uy! sa'yo. Ay, Oo. siyempre, At, hindi naman nagpa-birthday yan ng gento-gento lang. Oo nga. Yan. Hindi naman yung gento-gento lang na araw na tong gento lang. Oo nga. Happy birthday, Ping! At nawa ay patuloy kang makasagot mamaya sa iyong oral exam.
O, sa mga, kayo na po ang bahala sa aking apo. Sabay, ganon. Madadala naman ng ice cream yan. Yan ang sinasabi ko na nga ba. Oo. Medyo kinakabahan daw siya doon sa kanyang teacher na si Sir Jinggoy. Talagang nakakabahan ka talaga nun. Ano daw, hindi daw niya naiintindihan ang Atlas. Jing, di daw naintindihan yung atlas mo. Pero sabi naman ni Jinggoy siya na daw bahala doon. Yon. Anyway, matututunan mo din yan, anak. Dahil ang lola, hindi rin naintindihan niya kung ano yan. Mga mapa-mapa, Diyos ko, ano yan? Siyempre, gusto ko na agad batiin ang mga taga-North, South, East, and West corner ng ating simbahan. hello po kayong lahat dyan. At medyo... Tawagin mo si Mike? Oo, tawagin si Mike. Yeah. Yan ang sinasabi ko. At siyempre, pinabati ko na kagad ang mga taga-Southeast family. Yun, hello po. Oo. Lahat po ng mga taga-Southeast dyan and also sa aking area. Central East family, hello po sa inyong lahat yan. Nangunguna ang Heller. Ayan, oo. Ma'am Cyril Ampig. Hello sa iyo, ma'am. At siya lang ang meron ng class matapat, 2011. Shout out muna sa lahat ng mga PSS students and PSS alumni natin na lahat na nakakasubaybay ngayon. Yan. Bulol-bulol na ako Medyo sila ngayon, nagre-ready sa kanilang... Oral examinations. Yan. Pag-pray niyo po yung mga estudyante po natin. Ang mga ibang estudyante ay ongoing na sila po ay nag-oral exam ngayon. Binabati ko rin, shout out kay Ma'am Flor de Lisa Lee. Yun, hello po Ma'am Flor Lee. Ma'am Linda Quiñones. Yes! At Sir Cesar Dejos. Yan, hello po sa inyo pong lahat. Class Proclaimers, hello po sa lahat ng Class Proclaimers. Shout out daw. Okay. Sir Jeffrey Onsat. Yun! Ma'am Mylene Cosare. Yun! Sino ba to? Ma'am Joy Estolonio. Estolonio. Yan. Oo. Hindi ko to alam tong Jaycelyn ba to? TC? Jaycelyn TC? Hindi ko siya na kilala. Ma'am Ellen Hermosura. Hello po Ma'am Ellen, magandang umaga. Tricia Gumabay. Hello. Uy, congratulations ulit kay Ma'am Tricia Gumabay. Congratulations pala. Yan, oo. At sa susunod ay magsasalita na kayo ng topic ni Ma'am Ces Ramos. Oo. Saka si, Ma'am Maribik Baga. Uy, pambira si Ma'am Maribik Baga nanonood. Yung mga kitchen staff natin dyan, hello sa inyong lahat na nandyan. Oo. Lalo na si Rochebet, si Charmaine, Uy, si Melay, si Melay Maman dito sa interpreter natin. interpreter. Sino? Ma'am Genesis Ambrosio. Yun. Ay, kasi Ambrosio ba to? Ma'am Genesis sorry. Castillo. Genesis Castillo. Oo. At shoutout sa lahat ng mga paninda niya. Napaka-healthy talaga ng mga paninda niya. Everyday Pasado ba sa'yo? Yes, oo. Shoutout din kay Sir Obet Rico. Hello sa iyo, sir. At sa inyo pong mga kasamahan. Diyan sa, andun ba sila sa Sa Antique. Patnongon. Yan. Nandun sila at ang mga evangelist natin. Nandun po sila. Siyempre si Sir Dandan Ramos. Yes. Marvin Fernandez. Yun. Hello, nanonood. Genevieve Balbuena. Yun. Class Steward 2020. Ang Hairmate Salon. Oy, shoutout muna sa Hairmate Salon. Sa lahat ng sumusubaybay po dyan. Hello po. Yan, sabi ni Sir Obet Rico, kasama ko po ang mga evangelist. Yun, Wow. Hello, shoutout kay Sir Dandan, kay Sir Sam, and also kay Sir Grace Galindo. Yan. Hello po sa inyo pong lahat yan. At, na nandun pa sila? Opo. Nandun. Nakikita ko po yung mga post nila sa Facebook. Grabe, napaka-dami po ng mga tao. It was a great evangelistic meeting. Yun.
ang gagwapo ba naman ng mga evangelist natin eh? Ay, driving na po pala sila papunta po dito. Ayan, okay. on the way na daw sila. Alright, ingat po kayo mga sirs at enjoy the trip at alam nyo na ang pasalubong. Ma'am Cristina Alvarez. Yun, Good hello morning. po. Hello po sa inyong lahat. Ma'am Mirna Alyanige. Kim Cosare. Responso. Responso todo. Yan. Sino pa? Yan, shoutout po na lahat po ng mga nandun sa CBBC Ramos Tarlac. Hello po sa inyo pong lahat dyan sa kitchen daw. Kasama daw ni Ma'am Sandra Bergancia, si Ma'am Genevieve Balbuena. Yun. Mukhang hindi na uuwi si Sandra. Ay, oo. Eh, syempre, pag ginagamit ka talaga ng Panginoon, mag-e-enjoy at mag-e-enjoy ka. Yan. Uy, andito na si Brother Vince. Hello, Vince. Ayan na, wala si Kuya Mike eh. Si Brother Vince daw muna. Ayan, oo. Ano yon? Well, anyway, so again mga kapatid, no, papatuloy Yung niyo. yung area leader ng Makati Central. Sino yan? Sino nga ba yun? Ay, si Sir Rodolfo Bakutoy. Hello, Sir Rudy. Shout out sa inyo. Ayan, naglalabasan na. Josephine Negado. Uy, ang Hello. Puto Pao Queen. If you want a Puto Pao, ay talagang umorder kayo dyan kay Ma'am Josephine Negado. Creamy Puto Pao. Yan. Hindi ko pa natikman yun. Ako rin, di ko pa natitikman yun. Normie, parang nakalimutan ko na yung lasa ng Puto Pao na yun. O yung creamy. Oo. Kasi ang alam ko yung... Cheesy. Yung adobo, chicken adobo. Oo. Cheesy, creamy, Puto Pao. Yan ang masarap talaga. Shoutout muna kay Sir Edward Rabino. Hello, sir. Happy watching and keep watching. Andyan ba si ano? Nanonood rin ang Mayet Daep. Yan. At sino pa? Wala yata si Belia. Belia, nasaan ka? Belia Quiñones. Wala ang Juliverse president. Wala eh. Sir Marvin Fernandez, happy watching and keep watching, sir. At tuloy-tuloy na po tayo, mga kapatid. Nalalapit na ang pagdarating ng... Yes, oo. Malapit-lapit na yun. Konti na lang. At makakasama natin si Sir Marvin Fernandez dito sa ating studio. At talagang iikutin niya lahat ng studio na yan pag sila ay nandito. Oo. No, kaya... Kakapraso lang naman yung studio mo. Iikutin niya, sa mga programs. Okay. Alright, sige po, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. At muli, para at least marami tayong matutunan ngayong umagang ito, ay talagang muli ay maganda yung tatalakayin ngayon ni Doc Lani para po sa atin. Today is Dental Day. Kaya mas maganda ay if you have a relative na alam ninyo nangangailangan ng ganitong klaseng topic patungkol sa ngipin, ay i-share nyo po itong link na ito at free consultation po dito. Just kung meron kayong mga katanungan, i-type nyo lang dyan sa ating comment section box para at least ay masagot at matulungan po namin kayo sa inyo pong mga suliranin about sa ngipin. No? So again, maraming salamat mga kapatid. Alright, so sige, tuloy-tuloy na po tayo. Let's all welcome ang ating tagapagsalita ngayong umagang po ito. Walang iba kundi si Doc Lani Santos. Hello po, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning po, ma'am. Good morning. Ayan. Hello, good morning po sa lahat. Happy Tuesday muli. Tuesday ba ngayon? Opo, hindi ko nalimutan. Okay, so maraming salamat at nandito muli sa Ministry ng Panginoon about Dental Talk. At maraming salamat, andyan pa rin kayo at mag-aralan muli tayo sa ating usaping ipin. Yun, tama. Thank you. Yun, alright. Sige, maraming salamat, Doc Lani. At alam ko naman ay naputol yung ating discussion previously patungkol po doon sa mga complications ng ating tooth extraction, no? Kaya kung meron man kayong mga katanungan patungkol po dyan, mga kapatid, or anything about sa ngipin, just type in dyan sa ating comment section box para at least ay matulungan po namin kayo sa inyo pong mga katanungan. Alright, sige po, Doc Lani, bigay ko na po sa yung discussion.
Yan. So, good morning. At pagpatuloy lang po natin ang ating topic, complications on tooth extraction. Thank you sa prayers. Bumalik na sa dati yung boses ko. Yan. Amen. Okay. So, meron talagang palakpak. Okay. Tinake up natin yung before. Pero bago ko muna uli dugtungan yon, did you know muna tayo. Kasi may nahalongkat ako ng mga nakakatuwang bagay tungkol sa history ng tooth extraction. History. Okay? So, una muna, gusto ko lang i-share, sabi rito yung tooth extraction has been around for centuries. Nung mga Middle Ages, medieval times yun. Bago pa magkaroon ng antibiotic, may tooth Yan. extraction Ano tawag doon? Barbaric Mga- ba yun? Oo, yung umpisa, yung mga barbaric ang dating. Chinichisel. Chinichisel. Tingnan mo So, naman, oh. eto siguro mga 15th century na to. Oo, tipong wala pa yata to, wala pa siya. Sino ba yung nakadiscover ng ilaw? Oo, kasi Kasi kandila ano lang. pa siya eh? Einstein ba yan? Hindi, Oo. Thomas Edison ba yun? Ano kayo dyan, Google. So, yan, no? Nakadiscover ng ilaw, di ba si Einstein yun, no? Si alam ko, Thomas Edison. Alam ko lang. Sa pagkakaalam ko lang, no? Yun, galing Oo. Bakit yung yeah, sinabi kasi- ko, ano bang, ano Si in-invent Albert niya? Einstein. Oh, ano Yan, daw so ibig yun? sabihin kasi niya, no? Kasi nakita ko nakalampara pa eh. Oo. Akalain mo yan, no? Paano kung nabubunot pala, hindi masakit, di ba? Nakakatuwa talaga nung nakita ko yan eh. Sabi ko, tagal na pala. Baka yun ang disinfectant, dun dinisinfect yung... Lampara? Ay, oo. Gasolina. Hindi, Dinadaanan doon yung... dinadaan yung... ng plies? Mga plies. Oo. Pliers, oo. Sige na nga. Tapos yun, yung ilaw nila. Yan, yung ilaw nila. At hindi pa talaga dentist pala ang unang mga nagbubunot. Ay, ganun, ma'am? Mga lokal na barbero lang ang nagbubunot. Barbero, ma'am? Opo. Bira. No? So yung walang mga lisensya pa yun, walang mga kaalaman na ano. Akalain mo yun, no? Mga barbero pala, dati, no? Kung isang Nagugupit lang. akalain mo, pupunta ka sa barbershop para Bakit kaya, no? Ano kayang... Tapos meron silang mga plies na ginagamit din. So kukuha mo na sila ng mga instrumentong matatalas. Parang ganun din prinsipyo, yung ngipin, bago binubunot namin, 'di ba? Hinihiwalay muna namin yung gums doon sa buto ng ngipin, doon sa root. So ganun din ginagawa nila, and then yung plies na hawak nila, ilalagay nila doon sa ulo ng crown, and then pauugain lang nila 'yon. Pinapauga lang nila, tapos bubunutin na rin nila ng fingers nila. So, pauugain lang nila ng gusto Grabe, yun. no? At walang anesthesia. Yan ang sinasabi ko. Diba? Wala pang root canal niyan, mga kapatid. Yikes, di ba? Oo, Walang katindi niyan, no? anesthesia yun. Talagang, Imagine. yun siya sabi na hook or by crook yung punutan na yan. Oo. Oo, tsaka nakakatuwa talaga yung... May mga isang slide pa dyan eh. Sobrang, siya. Oh, Ayo. merong nakahawak sa paa. Tapos nakahawak sa kamay. Bago binubunot. Grabe, no? Talagang Wala ba namang anesthesia, ma'am? walang Talagang- kawala. Kasi baka Oo. tumakbo. Oo. Diba? Baka tumakbo. Akalain mo, ganyan dati, salamat sa Panginoon, hindi na natin naabutan yung mga ganyan, no? Paano na lang kung hindi na-invento yung anesthesia, ma'am? Anesthesia, oo. Tapos, grabe. And, yun nga. Kasi yung anesthesia na found lang nila during mga 18th century. Mga 1840s. Sabi doon sa ating na research, yung 1844, si Horace Wells. Yun yung unang naka-introduce ng anesthesia. Oh. Yan. And ini-inhale pa yung nitrous oxide. Hindi pa siya tinutusok, ma'am. Hindi. Inhale nila. Ini-inhale. So, doon nila nalaman na... Ano yan? O, yan naman.
Nakita niyo yung tela nilagay sa noo. Gawin kaya natin yan ngayon, ma'am. I-demo natin. Gawin natin sa dental clinic kaya to, yung mga pasaway na nagpapabunot. O, gusto niyo ba ganyan? Tatalian pa yung ulo. No? O, nakita niyo yung paanong bumubunot. Talagang with full force. Pati yata yung kamay Nakasampa. Nakatali pa yung kamay Ah. sa bangko. So, di ba? Weird. Kung titingnan natin, wow, ang laki talaga ng improvement ng ating dental. So, dito sa Pilipinas, yung unang-unang dentist na tawag nila si Kapitan Cheng Cheng. Yun yung unang dentist na nagtayo sa Quiapo, Manila. Mga 1920 siguro yan. Kapitan Cheng Cheng. Oo, si Jose Arevalo. So, yan, siya yung unang merong dental office. Tagal na, no? Mga 100 years ago. Kamag-anak ni Gerald Bakit po? Arevalo. Oo nga. Yun yung unang dentist natin, ma'am? Opo, the Ano pangalan? first Filipino dentist, Dr. Jose Kapitan Cheng Cheng tawag nila, Arevalo. Kapitan Cheng Cheng. Gerald, no? May lahi ka palang din. Kaya pala, Hermit Salon eh. Hermit Salon eh. Dati sa barbershop yung ano. Oh. Meron. Kaya pala, no? Pwedeng i-connect. Pwede pala. Oo. Kaya nga sabi niya dito, oh, haircut with pre-pasta. O, kalain mo yun. Oo, pwede. Doon Oo, naman diba? nag-umpisa di ba? Oo, akalain mo yun, Sir Gerald, Sila no? pala yun. Parang, magpo-progress na ang hairmate salon. Magkakaroon na rin sila ng Dentist. dental, Ay, dental clinic. Pwede na pala kaming mag-team up. Oo nga. Di ba? So, yun. On call ka na lang, on call. On call. Oo. Balik sa dati. Balik sa barber. So, yan po. Yan hanggang sa, dati wala pang mga Si list- Gerald yung tatangan nung ano. nung tela. Oo. Nung tela. Ano So, ba yan? noon wala pang mga sinasabing lisensyado ka na dentista or what, hindi. So, nagkaroon lang ng mga schools, unti-unti, like yung dental college, Philippine Dental College, doon sa Manila, yan yung mga unang school. Hanggang sinundan na yan ng mga sa UP, 1913. Tapos si EU, ako po yan, si EU ako. 1925, nag-start yung dental school. Ngayon ko lang yan nalaman eh. Kasi si EU ako, ni-research ko eh. Kailan kaya nag-umpisa yung dental college sa CEU? No, di ba? So, yan po. 1925, ma'am, no? Opo, yung Akalain mo. dental. Yan ang mga sikat na mga eskwelahan dito, mga kapatid, Yes. pagdating sa larangan ng pagbubunot or pagdedentista. O mga No? medical. CEU saka UE. Yeah, Yan ang mga UE. sikat talaga na ano. Oo, na kinikilala. Internationally po kinikilala po yan. Oo. Sabi, Siyempre. may tanong dito si Ma'am Genesis. Ay, si Ma'am Genesis. Sabi niya po dito, bakit yung ibang dentista, kakalagay lang ng anesthesia, bubunutin na agad? Kaya tuloy masakit. Na-experience lang nung nagkaroon ng libreng bunot sa lugar namin dati kasi maraming tao. Okay lang ba yun, Doc? Ayan. Oo nga, walang, siguro nagmamadali to cater lahat ng mga nakapila. Pero hindi dapat. Kailangan may time po yan eh. Kailan Hindi, ako parang nakita ko doon. Actually, wala naman nilagay na anesthesia. Tubig lang pala. Oo, nilinis lang. Paano lang yun? Okay, so hindi naman. May time po yan para mag-effect. And then, bago po namin yan galawin, yung ngipin, meron muna kaming tinutusok. Pupok namin yung gums or tatanong namin na manhid na ba yung, lower yung bubunutin, na manhid na ba yung dulo ng dila, na manhid na ba yung right side na to ng pisngi. Meron kaming mga sinisense bago po umpisahan yung pagbubunot. Hindi agad-agad. Kasi merong pasyenteng hindi agad na kakaroon ng effect. Lalo na yung mga manginginom. Hindi sila agad tatabla ng anesthesia.
Kaya, yun, pagka mga drinker ng alak, alam na namin yun. Marami tong ilang drum na anesthesia to. Parang ganyan. So, kailangan merong time para po gagalawin ni dentist yung, masakit talaga pag hindi pa nag-effect. So, merong mga sinesense po kami doon. Kasi, di ba ma'am, may ginagawa pa kayo dyan minsan may, anong tawag nito ma'am, may pinipinch pa kayo dyan, kinukurot-kurot pa, nararamdaman mo ba to? Napoke namin ng instrument. Oo. Kung Kaya, nararamdaman. it takes time. Hindi naman agad pagkaganon mo, automatic, meron na agad yun. So, just to answer dun sa ni Ma'am Genesis, kinakailangan po talaga ng siguro, yun nga, tama si Doc Lani kanina, baka sa sobrang dami ng tao. Kumukota. Ayun, sabi nga dito, kumukota daw Oo. So, pwede pong mangyari yun. Pero again, syempre, ay kinakailangan talaga magbigay ng allotment na oras at titignan kung nararamdaman mo na nag-effect yung anesthesia. Opo. Yun. So, yan. Thank you for the question, Ma'am Genesis. So, proceed na tayo doon sa unang-una pa rin, pangalawang complication ng extraction, yung bunod. Yung, kung naranasan nyo na to, ako naranasan ko to, yung prolonged bleeding. So, masyadong talagang nagdurugo ang ipin nung ako'y binunutan, grade 4, hanggang na-hospital ako pa noon. Kasi hindi talaga tumigil yung dugo, no? Hanggang buong magdamag, nakakaipon na ako ng almost 1 kalahating tabo ng bleeding na dugo. And buo-buo pa yon. So, merong ganun talaga na cases, though hindi ko sasabihin normal, kasi merong mga ganong complication. So, yung post-extraction bleeding or PEB, ang tawag dyan. After tooth extraction, ang normal na bleeding ay magka-clot siya in minutes time hanggang later. Nagka-clot siya agad. Yun yung normal. Within ilang minuto, a few minutes. Pero, pagka ito ay tumagal na, abnormal na to kapag yung walang clot formation at tuloy-tuloy yung bleeding, 8 to 12 hours after matanggalan ng ipin ay nagdurugo pa rin. So, merong ganon. So, yan po yung blood clot. Yan yung naandyan sa ating. Kailangan maggaganyan. Yung iba naman, nagwa-wonder, magte-text PM sa akin, Dok, bakit mayroong mga maitim doon sa may pinagbunutan, no? Sila, nagtataka. Sabi ko, yan po yung normal. Kailangan may takip po na blood clot. Kasi iyan yung magpapagaling doon sa sakit, sa paghilom ng sugat. Huwag po kayong matataranta. Pag nakita nyo yung pinagbunutan nyo, merong ganyan. So, iyan po yung blood clot. At iyan ay kinakailangan sa fast healing. Okay? So, paano ba natin may address yung bleeding after tooth extraction? Una-una, ito yung masasabi ko, huwag ka munang mataranta. Yan. Pagka nagpapanik na yung pasyente, hindi na malaman ang gagawin. Merong ganun natataranta na. Lalo kang magdurugo dyan kasi hindi mo ina-address ng malumanay yung iyong problem. So, hindi dapat katakutan yon, hindi dapat ipagpanik. Mag-relax lang. Una-una, after ng bunot, kailangan mag-bite. Di ba pinababite namin ng cotton? So, kailangan kasi mapipress yun, madidiinan. So, kasi yung iba na pasyente, sobrang excited, daldal na ng daldal. So, merong cases na kabubunot pa lang talagang kalalagay ka lang ng pad, ng cotton. Naku, daldal na ng daldal. Sabi ko, kalma po. Pakidiin lang po muna yung nilagay naming gauze o kaya yung bulak. Kasi yung kailangan madiin po yung sugat. So, yun yung ibabite down nyo yung gauze pad or cotton, 30 to 45 minutes to 1 hour. At walang banlawan muna, walang rinsing, wag nyo munang, kung meron mang kasi nalalagyan ng fluid di ba? Yung laway.
Ang laway, pag naghalo sa dugo, minsan namumuo, akala nyo lahat dugo. Pero, syempre, laway nyo pa rin yun. Hindi naman ganun siya. Talagang purong-purong dugo ang nandun. So, walang problema, no problem kahit lunukin nyo po yan. Sa inyo naman yan. No? Lunukin nyo lang para hindi po naiipon. Kasi ang tendency, pagka ganyan, naipon na sa bibig, dudura ka. Yun yung iniiwasan natin na wag munang dura ng dura kapag ka bagong bunot. So, iyon po yung hanggang at least first 4 hours kung talagang medyo malalim. Malalim yung sugat. Meron kasing malalaki yung roots and then malalim. Talagang matigas yung ngipin. Medyo tumagal yung surgery. Yun yung mga binibigyan natin ng pansin kapag kailangan sundin po itong mga after extraction na bilin. Okay, and then Ma'am, wait lang po. May tanong po dito galing po kay kay Sir Brian Cabico. Yan. Sabi niya po dito, Ma'am, ako po nagpabunot dito sa amin ng mga libreng bunot, mga medical mission. Meron natira, di nabunot lahat. Now, masakit siya. Pati isang mata ko, masakit. Now, pwede po ba ako uminom ng gamot na Gardan or Ponstan siguro yan. Ponstan? Thank you po. Okay, so Sir Brian, pwedeng medication, pero I advise na baka hindi rin pala niya na makita yung dentist, no? So, eto, gawin mo na lang to. Pwede kang mag-take ng antibiotic, no? Hindi enough. Kasi kung may sumakit, kung ilang araw na po yan, tapos sumakit, ibig sabihin may namumuo pong infection, pwede yun. So, alam mo naman kung iyan ay feeling mo namamaga, tapos hindi ka, minsan kasi sa mga medical mission, minsan nakakaligtaan bigyan ng reseta. So baka wala ka reseta, pag antibiotic kasi kailangan may reseta, hingi ka sa dentist na reseta para makabili ka ng amoxicillin, para tsaka yung Gardan, yes, pwede, or any for pain, pwede yun kasi sabi mo masakit. Kung paano mo na lamang hindi nabunot lahat, hindi natin masasabi yan or ng patient unless yun ay inspect o examine ng dentist, lalo na i-x-ray. So, dun lang natin masusure kung iyan ay may natira. So, iyon, pwedeng visit dental clinic para ma-check, and then, pwede mo na rin inuman nung for pain at saka antibiotic. Kung feeling mo siya na namamaga, meron kasing ganon after extraction, may swelling. So, iba-iba kasi ang cases sa mga patient. Merong ubra na, walang amoxicillin or antibiotic. Yung iba naman, okay lang, agad gusto may antibiotic. Needed, gano'n. Pag needed lang. So, yun po. Pagka, nag-persist yung sakit, wag mo nang patagalin. Visit ka na sa dentist. So, kung may natira kasi, ganito yun, Sir Brian, pag may natitira pong ipin, no worries din kami dyan. Kasi iyan po ay babagsak later on in years time. So bumababa po yan, huwag lang magkakaroon ng infection. Paano natin ngayon malalaman na infect? Kasi may swelling, masakit, continuous pa rin yung pag-istorbo sa'yo. Yun po yung sinasabing merong infection. Kaya pag minsan, ganun din ako, natitirhan ako, may nabubroken, maliit, hindi na kailangan tanggalin. So just tell the patient, wag mag-worry. Pero pagka yan ay merong masakit, hindi na aalis, may swelling, balik ka sa akin. So, yun po yung mga bilin namin. Okay? So, yan po, mas maganda, pagka inistorbo ka, huwag mong patagalin. Visit the dental office, Sir Brian. Ayun, alright. So, I hope, Sir Brian, nasagot po ang inyo pong katanungan. No? So, okay lang na uminom ng Gardan, pero hindi pa rin kasi yun yung solusyon, ma'am. Mas maganda, pumunta po kayo sa dentista kung sakasakaling naniniwala kayo or siguro kung para makita po kung may natira talaga. Yan. Yan ang pinaka-the best po niyan, Sir Brian Cabico. Alright, so I hope na sagot po ang inyong katanungan.
Meron pa isa Yeah. dito, Doc Lani. Galing po kay Ma'am Leila Arevalo. Doc, tanong lang po, pag lagi nagdudugo po ang gilagid pero hindi naman nauga, ano pong sign nun? Pag nagdurugo, hindi ka naman binunutan, may ngipin, nagdurugo, ibig sabihin po, meron kang pamamaga ng gilagid, gingivitis. So, yan din ay ginagamot, yung gingivitis. Minsan na-take up natin yan. Kailangan lang, makakatulong din yung warm salt water, mag-gargle ka. Tapos, syempre, number 1, visit dental office para mag-oral prophylaxis, yung paglilinis every 6 months. So, nagkakaroon ng gingivitis kasi baka meron ng mga tartar doon na nakukulong that causes gingivitis. Yan, or pwede rin may mga gamot na nainom, na kontra, kaya nagka-gingivitis. Iba-iba pong causes ng gingivitis. So, pag nagdurugo, so unahin muna magpalinis, kailangan malinis ang ngipin, and then continued oral care and oral hygiene. Tapos, meron ding toothpaste para sa namamagang gilagid. Kasi pag nagdurugo, yun na po yung problem nun, yung gilagid po. Okay, so si Ma'am, Laila. Opo, ayan. Alright, so I hope, Ma'am Leila, ay nasagot po yung inyo pong katanungan. Sabi ni Sir Brian, ma'am, hindi naman daw po siya namamaga, masakit lang daw po siya. Okay, so pwede mong inuman ng, yun, for pain. Pwede yung mga nabanggit na gamot. Para sa pain po yun. Yan. Yun, sabi po ni Ma'am Leila dito ay yung mga side daw po ng ngipin ang nagdudugo. 2 Yan. days, okay. So, yan. Okay lang yun, mga 2 days, Sir Brian, sumasakit. So, wag mo na lang patagalin, halimbawa mga, let's say, 5 days, ganon. Kasi minsan normal pa yan sa 2 days, yung sumasakit po. Yun. Even swelling, normal pa rin yan, up to 4 days. Yan. Alright, so tama lang naman yun, Sir Brian, na inuman mo muna ng pain reliever. Yan, yung, Okay. ano ba yun, ma'am? Gardan? Opo. Gardan saka Kahit Ponstan. paracetamol, Ponstan, mefenamic acid, 500 milligram. So, yun po. Di ba sabi natin kanina, wag dura ng dura. Okay, mawawala. Maiistorbo po yung blood clot. At wag ding mumog ng mumog. Wag palit ng gasa o yung cotton. Nadidisturb yung blood clot. Nag-a-add lang tayo ng bleeding. Nag-i-invite tayo ng bleeding kapag ka ganon. Ito, Yung ma'am. yung ice cream, ma'am. Hindi Yun, mo na- maganda po yun. Kasi malamig. Oo. Yan. Oo. Yan, tama. Ito, ma'am, may tanong po dito. Parang may keyword Yun. Ito, ma'am, may tanong po dito. Galing po ay kay Ma'am Kim Responso. Hi, Doc Lani. Ask ko lang po, ano po ang risk o ang mga risk yan kapag nagpabunot ng wisdom tooth? Naku, wisdom tooth na naman. Ito na sinasabi ko. Yeah, sobra daw po ang ngipin ko sa taas at both wisdom tooth ko ang ipapatanggal. Salamat po sa sagot. Okay. So, yun. Kasi ang wisdom tooth, optional. Pwedeng wala, pwedeng nandyan. Kaya, yun siguro yung pinili ni dentist mo. Yun na lang yung suffer. So, lower ba to or upper? Ano ba yung additional na ipin na sinasabi mo? Sa may bandang... Oo, bandang gitna, yung mga premolars, yung ganon. So, pwede naman po kasi pwedeng alisin ang wisdom tooth kahit wala po yung sira. At mga risk, kung tinatanong mo, Ma'am Kim, syempre, kailangan, una, matapang ka. pang matapang ba to? So, una, buo ang loob mo talagang papatanggal mo yan. At huwag kang matatakot kasi... Yan. Tama. Dapat Number di talaga 1, huwag natatakot. matatakot. Yes. Alisin yung takot. Kasi, pang taas na molar. Okay. So, mga risk lang naman dito na iniingatan namin yung... Mahimatay ka, ganon. yung hinimatay ka. Baka Mawala. sa sobrang takot na yon, nervyos. Mawalan ka ng mga bagang, ganon. No? Kasi nasa dulo yan eh. Ang daming madadaanan. Sabi ni Ma'am Kim, kinakabahan ka daw. Kinakabahan daw siya. Oo.
wag ka muna kabahan. Okay lang yan. Alisin mo muna yung kaba mo. Kailangan buo loob mo pagpasok mo doon sa surgery. Kasi minor surgery yan eh. Surgery yan. And kailangan, yung third molar, malapit po yan. Yung upper kasi, meron tayo dyang sinus, maxillary sinus. Yan po yung iniingatan namin na huwag ma-perforate, huwag matanggal. Unless, Huwag mabutas. oo, unless si Kim papasok sa AFP. Yan. Oh, Kasi- oo, kailangan tanggalin. Oo, whether you like it or not, kailangan tanggalin. Sabi ni Ma'am Leslie dito, Tama. mahihimatay ka tulad ni Conrad. Oo. Pinuko ka na tuloy ni Ma'am Leslie. Oo, Yan. yun nga yung sabi ko eh. Tama yun. Pwedeng mangyari. Risk yun eh. Bakit? Natanggal na ba? Hindi pa. Ay, tanggalin natin. Wag na, okay na ma'am. Hindi tayo dinidisturbo ngayon eh. Di ba? Okay naman. Christmas eh. Okay naman ang ngipin natin ngayon. Hindi tayo dinidisturbo. Di ba? Maayos naman. Ay, iintayin pa Natuto si Sir mag-istorbo. Conrad. Pag Oo. hindi na-istorbo, wag alisin. Yan ang mga sakit ng Pinoy. Salamat Kailangan sa IP. namamaga, masakit na, hindi na mapagkatulog ng mga 1 linggo. Salamat Yun. sa IP. Buti na lang. Nasasabi yung mga ganyan na pag hindi ka iniistorbo, Okay lang. wag mong gagalawin. Ha? Kahanap ng kakampi, Ma'am Leslie. Buti na lang, di ako napunta sa militar, mga kapatid. Dahil kailangan. So, yun. Pero para mabigyan natin si Ma'am Ma'am Kim ng idea, ma'am, mga around magkano yung ipe-prepare niya kung saan? Sa clinic kasi, yun po yung nasa 8 to 10. Sabi ko na, mas hindi na Hindi na mabuti naman ini-istorbo. pala. Hindi naman pala ini-istorbo, di ba, Ma'am Kim? Biglang nawala. 8,000 eh, di ba? Oo. Biglang nanahimik. Pinakamababa niyan is 5. Oo. Oo. Ayan. So, Kasi Ma'am Kim, napakahirap din tanggalin eh. opo, masyadong effort din talaga. Tsaka risky. Oo, risk. So, Yun. gaya Ma'am Kim ha. Yun lang naman, Ma'am Kim. Tatanggal mo. Kunin mo kang- yung ano ni Con. Pag hindi walang Yung wisdom ni Sir Con. Oo, ha? Pag hindi Walang- iniistorbo, 8,000. Gusto mo? 8,000. kailang. Sa inyo lang ngayon, ma'am. Sa inyo pa yun. Sa labas yung mga 15 pataas. Yes, sabi ko sa iyo eh. Hindi na masakit yan, tignan mo. hindi na sasakit yan. saka mawawala na yung kaba. Biglang nawala yung kaba. So, yan, Ma'am Kim, ha, tignan mo lang kung carry mo, mas maganda ko. Iyon yung suggest ni dentist. So, ganon. After extraction, apply cold compress or bag of ice or cold pack doon sa pisngi, sa tapat po na pinag-extraction site, sa pinagbunutan. So, doon nyo po ilalagay. Bawa, yan, nasa tela or bag, ice pack. So, tapat nyo sa pisngi, hanggang matiis mo, 10 to 15 minutes. Yan, at a time. Pagka, pahinga mo, tanggal, and then, okay na uli, ilagay mo uli. Okay, 10 to 15 minutes. Yun po yung, para hindi siya masyadong magsakit, mag-aberya sa swelling. Yan na siguro yung sasagot dun sa tanong ni Sir Cesar, ma'am, na advisable po ba na kumain ng malamig after mabunutan ng ngipin? Mas maganda po. Yan lagi ina-advise namin. No? Sabi namin, pwede ka na mag-ice cream, lalo na pagbibigyan mo kami. Tama. Di ba? And then, wag maninigarilyo. Kasi pag nanigarilyo ka, di ba meron yung suction effect, yung mga humihitit. Hinintunan ni Con yan eh. Yan, oo. Buti na yun. lang. Buti na lang. So, yun, it causes more bleeding. Tapos, it slows the healing process. So, mas tumataas yung infection danger kapag ka naninigarilyo ka, tas nagpabunot. Pwedeng mag-dry socket yun. So, yung dry socket, super masakit yun. Walang namumuong blood clot, na-expose yung buto dun sa floor ng socket, yung nerve na-expose. So, masakit yung dry socket. So, yun po, pagka binunutan ka, kaya nga usually, in-encourage namin yung magpapabunot, huwag masyadong late in the afternoon. Kasi sa gabi na matutulog ka. So, yung paghiga natin, mas nagpapataas yun ng pressure ng dugo na nagkukos din ng bleeding. Isang cause din yun.
So, kailangan yung ulo natin, pag hindi maiwasan, nabunutan ka ng late ng afternoon, pag matutulog ka, i-elevate mo lang yung unan mo above the heart. Para, o kaya, pag talagang alam mong nagbi-bleeding ka na, mayroon ka ng prolonged bleeding, stay sitting muna o kaya stand up. Huwag ka munang hihiga. Okay? And yun, sa mga dapat makita natin, yung pag-iingat. Okay? And meron ding, alam niyo yung tea bag, di ba? Yung mga tea. Yun kasi may content yun ng tannic acid na nakakatulong sa pag-form ng clot and stop the bleeding. So instead of gauze lang, kung meron kang tea dyan, i-moisten mo lang and then ipack mo dun sa sugat. It helps. And also, sabi dyan, finally, yung gamot. Ano yun? Yung Hemostan. Pwedeng mag-take ng Hemostan every 8 hours kung talagang profuse bleeding. 500 milligram. Hanggang kailangan lang. No? Huwag namang i-habitual mo na iinumin mo na yun lagi. Pag kailangan lang. Too much bleeding lang. Kasi yun nga, kailangan pahinga ka talaga pagka meron kang bunot. Kasi surgery din yan eh. Open wound. So, yung pressure, yung strenuous, naggalaw, exercise, pagbubuhat. Sa pag mga nanay, tas kasama yung asawa, tas may kasamang baby na kinakarga. O, mami, daddy, wag mong pagbuhatin ng baby tong si mami. Tuwan-tuwa na may mami. Dok, di ba hindi rin pwede maglaba? Oo, hindi rin pwede maglaba. Tapos tuwan-tuwa yung mami kasi nakahanap siya ng pahinga. Oo. For 2 days, di siya maglalaba. Hindi siya... Kaya pahinga lang muna, mga mister, ganon, pag nagpabunot si misis, kailangan ipagpahingahin nyo naman. Huwag pagbuhati ng baby, tsaka paglabahin. Okay? Tama. And also, isa pa yung swelling. Ang swelling ba ay normal sa pagbubunot? Merong hindi nagsuswell. Ako, nung inoperahan ako sa panga, talagang hindi ako nag-swelling. Kahit ano, walang pain. Ano bang ginawa sa akin? Implant. So, meron din yung mga kinakat-cut sa loob, mga buto. So, wala akong, dinare ko yung sarili ko, hindi ako inom ng antibiotic. Pero hindi ko sinasabing gawin nyo yun. Kasi magagalit kami. Uminom kayo ng antibiotic. Malakas lang talaga yung loob ko, kaya meron lang talaga akong, hindi ako masyadong gamot. Yung katawan ko ayaw masyado ng gamot. Kaya hanggat kaya ko lang. So, kailangan pa rin yung gamot, yung pagka nagpapabunot. So, yung most patients experience some swelling after surgery from mild to severe. So, iba-iba yan. Kada patient, may iba't ibang level ng pamamaga. Okay? Hindi ibig sabihin na ito, binunutan ako, mamamaga agad. Hindi yun automatic. Kaya nga sabi namin, merong namamaga, depende sa katawan ng tao. Okay? Merong madaling magaan, konting sugat lang, namamaga agad. Merong ganong system ng katawan natin. So, yan po yung sa swelling, mawawala po yung swelling after 4 to 5 days. Normally, dapat nawawala na rin po yung swelling. Pero meron pa rin mga cases na after 7 days, nakainom na sila ng antibiotic, meron pa rin silang namamaga or nararamdaman pa rin nila yung swelling. So, ang antibiotic natin, stop na tayo after 7 days. So, it will subside na lang later. So, pag hindi, balik sa dental clinic para mas lalong ma-examine. Ano yung nagiging cause pa. So, yan po yung ating sa bleeding and swelling. Pwede naman nating tignan yung Sir Con. Yung ano po? Yung video. Ay, sige po. Yan. Tignan lang natin Saglit yung... lang naman. Okay, so yan po yung video tungkol sa pagbubunot ng ipin. Sobrang
ano po to, sobrang maga. Mayroong konting press lang yan ng gilagid. Medyo rare case to kasi yun, pinipress niya yung gilagid tapos may lumalabas na dugo. So, hindi namin masyadong popular na nakikita yan sa patient. So, ito, parang meron siyang unique na pag pinrest, lalabas yung dugo doon mismo sa ipin. At kung mapapansin natin, dyan sa x-ray, yung sakop ng infection, yan, nira-round niya. So, super infected yung ngipin, yung gilagid. So, pinapamanhid niya muna at yung ibang nana, pinapalabas din niya. Okay? So, hanggang magkaroon siya ng, diba, pag pinipress, merong dugo lumalabas doon mismo sa ipin. And medyo bulging din yung gilagid niya. Yan, pag pinipress, maraming nana din yan. So, pag ganyan, nahahawa din po yung mga katabi. Kapag mga super infected na po yung ngipin, huwag hahayaan na laging inom ng antibiotic, tapos pag nawala, pababayaan na uli. So, hindi natin nagagamot yung problem doon. Pumapahaw lang yung mga nana and then babalik uli yung problem. So, kailangan alisin yung problem. Diba? Pagka merong problema na dun sa gilagid, sa ipin, huwag nang patatagalin. Kasi lalala, manghahawa pa siya sa mga neighboring teeth. So, iyan, kailangan pinapauga muna unti-unti. Usually, may anesthesia na yan, Doc, diba? Opo, nag-effect na yung anesthesia niyan. Umaangat na kasi yung ngipin. Pinapaangat niya na. Sakit niya pag wala anesthesia yan, tapos pinapaangat mo yung ipin. Parang ng mga 15th century. Oo, no? Talagang aangat ng modern na talaga ngayon. Biro mo, meron ng sanction. Suction. Merong suction. Hindi ka mukha konting bulak. Fast forward na lang natin, ma'am. Opo. So, ayan, ipinapauga yung ngipin hanggang yan na yung beak ng forceps. Yan, hanggang maalis Parang siya. ganyan din ang wisdom tooth eh. Opo, kasi kasi sa wisdom tooth, may kinakat pa nga yan, hinihiwa. So, yun pa yung mga hassle sa mga wisdom tooth eh. Hihiwain pa yung gilagi. Magandang encouragement kay Ma'am Kim yan. Ay! Na-encourage ka ba, Ma'am Kim? So, ayan yun, yung pagbunot. Yan. Then, alright. Sige. Ayan. Oo. Sige po, at maraming salamat. Ma'am Kim, sana ay ikaw ay na-encourage na magpabunod ng wisdom. Alright. At alam ko, mas matapang si Kim. No naman. Yun. Maraming salamat, Doc Lani, sa napagandang topic na yan patungkol sa mga tooth extraction na complications. Alright, sige po, Doc Lani, bago tayo magtapos ay baka may gusto mo na sabihin sa ating mga live viewers? Yan. So maraming salamat po. Sa mga susunod, kung may naiisip po kayong tanong, lista nyo para hindi nyo malimutan, para in time na may dental talk tayo, yan po yung ating tututukan para matulungan kayo kahit dyan lang sa bahay. Okay? So maraming salamat po ulit. Alright, Ma'am Julie. Oo, gusto ko lang pasalamatan yung ating guest speaker, Ma'am Doc Lani. Dahil hindi natin alam na napakarami palang complications. Yes. Ang tooth extraction. Akala lang natin, basta nabunot na, wala na. Paano ka na. Pero napakarami pa po. Kaya maraming salamat, Doc Lani. At marami na naman kaming natutunan sa iyong mga lecture. Maraming pong salamat. Kita-kita po tayo sa Thursday. Yeah, Thursday. Alright, sige po. Maraming salamat, Doc Lani. Again, ay mamaya, na po in the Baptist Lunch. Keep tuning in dahil napaganda po ng mga tinatalakay po dyan. Kaya mas maganda
ay wag na po kayong lumipat. Abangan nyo lang po yung pag-iere ng The Baptist Church. Kaya, wag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.